First of all, ang lesson na makuha natin dito, if we are to be legalistic, it seems like walang Christian today na sumusunod sa utos ng Malakay of tithing. Kasi, ang cancel natin, 10%. Lahat ng tanggapin mo, kapag natanggap mo yan, kunin mo yung 10%, bigay mo. Sa kanila, 23.3% eh. Patapos, may 3 tithes pa sila para sa workers sa templo, for festival purposes, at para sa mga widows. Patapos, they will add 20% sa kanilang produkto. Sa kanilang presyo ng kanilang produkto. Hindi natin ginagawa yun. So, mali yung sinasabi ng mga ibang Kristiyano na nasabihan kayo. Hindi ka pinagpapala ng Panginoon. Kasi hindi ka nagtatights eh. Hindi mo sinusunod yung utos ng Malakay chapter 3. Sundin mo para i-bless ka. Eh wala nang sumusunod eh. Wala nang sumusunod. That is a mistaken kind of teaching. Kasi nakikita natin kung sa inyong observation, ito si ganito, hindi naman nagtatights. Parang umaasento sa buhay. Ako yata nagtatights ako. Minsan sinusobrahan ko pa ng 1%, bakit natin walang blessing? Diba? It depends upon the grace of the Lord. He will bless kung sino gusto niya i-bless. Kasi tayo, we deserve a curse. Tandaan niyo, baka nakalimutan niyo. We deserve a curse. Curse, not a blessing. So, the number two reason, the number 2 lesson that we will learn here is give only the best to God. Hindi pwedeng mga pilay, hindi pwedeng may mga defect. Give what is best to God. Number 3, the fact that the tithe was brought to a assigned place by the Lord it only shows that God did not want the Israelites to worship other gods. Tandaan, kita nyo? May mga Levite naman sa palibot nila o kapitbahay nila. Bakit hindi lang pwedeng diretso doon? Hindi pwede. Dapat sa templo mismo. Kasi, ayaw ng Panginoon, baka kanino-kanino pang mga God yung mga Diyos na mga mabigay nila. Tandaan niyo, that is the former name of Israel is Canaan. Meron doon mga ibang santo, they are worshiping other gods. Baka doon pa nila mabigay. Dapat, they will only give it to the temple. Yun ang utos ng Panginoon. Kung saan niya gusto na pili na lugar na malagay kanyang pangalan, doon ibibigay. Para na iwasan yung idolatry. Na tayo, nagbibigay tayo ng tithes. Minsan meron pa tayong orasyon. Diba? Yung mga orasyon pa tayong tinatago-tago sa ating mga pitaka. Bigay ako ng tithes. At same time, you are holding yung 2 kinds of faith. Bigay ako para safe. Bigay ako dito, bigay din ako dito. Dalawa. Hindi pwede. If your tithe, kapag nagbigay ko sa Panginoon, it must be free from idolatry. Number 4, giving should never be isolated from God's other commands. So, halimbawa, hindi pwedeng i-isolate mo lang yung Malakay chapter 3. You will follow the way of tithing the Israelites, the way Israelites give, then you will, hindi mo susundin yung Malakay chapter 1, hindi mo susundin yung Malakay chapter 2. It's isolation. Na-isolate mo yung ibang verse. Gaya nga ng sabi ni Jesus Christ sa mga scribes, sa Matthew chapter 23, verse 23. Kayo na mga scribes kayo, pati yung mga maliliit na mga liso na mga paminta, binibilang nyo pa. You're very legalistic. Para yung mga other commands of the Bible, such as faithfulness, compassion, love, ay hindi nyo sinusunod. Pati mga liso, natawa ako dun nung pagbasa ko. Pati yung mga maliliit na liso, just try to imagine, bibilangin pa nila yun because they are very legalistic kapag nag-tithe sila. Nag-tithe Matthew chapter 23, verse 23. So, we must not isolate the other commands of the Bible. Lord, nagbigay ako ng tithes, sana yung blessings ko. Sabi mo, buksan mo yung bintana ng langit at i-shower sa akin yung blessings mo. Sana? So, we must not isolate it. Halimbawa, Proverbs chapter 3,
Proverbs. Psalms, Proverbs. Proverbs chapter 3, verse 3 to 8. Usually, 8 lang yung binabasa natin. 8 lang yung binabasa natin. Verse 8. It shall be of... Okay. Dito nga tayo sa 3. Hanapin ko lang ha. Ito. Verse 9 pala. So 9. Dito, verse 9, sabi dito, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thy increase, so that thy barns be filled with plenty and presses shall burst out with new wine. Yun lang ang binabasa natin. Pero hindi natin binabasa yung sa itaas. Connected yun. Basahin natin yung Proverbs chapter 3. Ito yun, no? Let no mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good and understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Then, verse 9 na lang. Honor the Lord with thy substance. They are connected. Huwag natin i-isolate ito yung verse lang, i-obey ko, then the other verses, hindi mo na i-obey. Then claim ka ng promise, Lord, saan na yung blessing? Nagbigay na ako ng tithes. Connected yan. Number 5 lesson na patutunan natin dito, part of giving should be to support the Lord's work and His workers. God's workers particularly should not be neglected, or else it will show a lack of concern for God's work. So dito, magandang nangyari dito sa Nehemiah chapter 13, sa story ni Nehemiah. Ito yung event dito kay Nehemiah. Ang event dito kay Nehemiah ay yung mga Israelites ay hindi na sila nagbibigay ng tithes. So ano nangyari? Nakita Nehemiah. Bago mag-Esther. Garang, nigulo niyo ako. Okay. Force lang dito. Nehemiah, Esther, Job. Yun. Tara. Okay. Nehemiah chapter 13 verse 5. And he had prepared for him a great chamber, where aforetime they laid the meat offerings, the frankincense, the vessels, and the tithes of the corn and the new wine, and the oil, which was commanded to be given the Levites, and the singers, and the porters, and the offerings of the priests. Verse 10. Then verse 10 to 12. And I perceived that the portion of the Levites had not been given them, for the Levites and the singers that did not work were fled everyone to his field. They then contended with the rulers and said, Why is the house of the Lord forsaken? And I gathered them together and set them in their place. So, hindi na sila nagbibigay. Ang ginawa ng mga Levites, syempre, magugutuman ka. Syempre, anong gagawin mo? Hanap ka ng trabaho. Okay, dahil nanghanap sila ng trabaho, wala nang mga workers. Wala nang mga workers sa templo.
parang pinapakikita mo na you are not concerned sa work ng Panginoon. So, support. Kapag hindi ka nag-tithes. Another lesson na matutunan natin dito, part of giving should include compassion for the poor. Remember nyo yung mga sa New Testament Christians, 10%, hindi na sila nagbibigay ng tithes, pero binibenta nila yung lahat ng kanilang ari-arian nilang binibenta nila, then they will distribute it to the poor. Sa Acts, di ba? Dapat, ang tithe natin, nag-i-include din, nagsaseparate din tayo para sa mga mahihirap. Hindi pwedeng manhid lang yung puso mo, nakita mo na yung hirap na hirap yung naglilimas. Kuya, sinilagain. So tapos, trabaho pa. So, dapat nagsaset aside din tayo para sa mga mahihirap, sa mga nahihirapan nating mga kapatid. And the last lesson na malilend natin dito, giving to God must be worshipful. Our giving should have the consciousness of thanksgiving and acknowledgement for all the blessings that one has received from God. Dapat consciously, hindi tayo legalistically, pinakompute lang. Then, bigay sa Panginoon. Dapat minimeditate natin to, Lord. Dahil I love you. I love you. Gusto ko yung kingdom ninyo na mag-expand pa, yung fame ninyo ay kumalat pa sa buong mundo. I give this tithe to you. Ginagawa ba natin yun? Ano pa lang, sa bahay pa lang natin, piniprepare na natin yung giving natin sa Panginoon, then pinipray natin, Lord, this is for, ito po yung pag-ibig ko, itulong ko ito, gusto ko yung work natin, ang ministry dito sa Pasay ay mabilis, mag-work, magbunga. Pero dito sa atin, minsan, nagugulat, ay, offering na pala. parang hindi mo ini-expect na offering, parang akala mo parang baguhan, bisita ka bisita. Hindi ka nagugulat, effect ka pa. Minimeditate din natin yan. Hindi lang kinukumpute. It is not, hindi tayo dapat maging legalistic. We must be consciously celebrate God's goodness. Sa atin, dapat consciously natin sineselebrate yung God's goodness. Ang iba sa atin, ginagawa na yan. Kapag nag-birthday, nag-18 ka, nagbigay ka ng mga program, title na ba? Because of God's faithfulness. Di ba? Kapag nangyari sa ating mga bagay na mga mabuti, magpa-burger ka naman. Di ba? Kapag na-promote, it's because of God's goodness na promote ako. We must celebrate that. We must celebrate that God is involved sa promotion mo, sa mga nangyari sa buhay mo. Hindi lang parang tsamba. No. There is the hand of God. Pero yung tithe natin, wag naman puro kain lang yung second tithe. Hindi lang ang aking tithe ko gusto ko mag-second tithe lang para kain pa natin. Hindi po. We must, kailangan din natin isuportahan yung mga workers. Then, we'll celebrate together with the Levites. Minsan, i-apply natin ito sa ating church, Kung minsan, nagsiselebrate tayo, hindi mga mahihirap na pastor. Kung kapag may celebration, si pastor hindi na i-invite. So, i-invite rin natin yan, mga workers. Then, yung mga mahihirap, hindi pwede sabihin mo, nag-tithe na ako tapos bigay pa ako ulit. No. Dapat, our compassion, mas magbigay tayo sa mga mahirap. Yan ang concept ng tithing sa Old Testament. Anong conclusion natin dito? Our conclusion, if we are thinking of our own welfare, and if we neglect the work of God and His workers, that is an attitude is equal. This attitude is equal in robbing God, equal to robbing God. Ninakawan natin yung Panginoon. Ang attitude natin minsan, nagbigay ka kasi gusto mong i-bless ka. Lord,
Sana yung blessings mo, nagbigay na ako. Dapat hindi ganun yung motivation natin. Magta-tithes ako kasi gusto kong i-bless. Tapos payo-payo ka tayo sa ating mga kapatid dyan. Mag-tithes ka, mag-bless ka, mag-offer ka sa Panginoon para pagpalain ka. Sometimes hindi po ganun ang nangyayari. And dapat ang motivation natin kapag nagbigay tayo sa Panginoon ay ang pag-ibig natin sa Kanya. Tandaan nyo, we don't deserve a blessing. We deserve a curse. Sana po ay nag-bless kayo sa mga salasan natin this evening. And sana, hindi na tayo maging legalistic about giving. Kasi nakatayits na ako, hindi ko na kailangan tulungan yung church. Ano sila, silo? No. Dapat tayo magkaroon tayo ng concern sa workers at sa mga mahihirap. Let us pray. Gracious Heavenly Father, thank you po sa inyong salita. Thank you po sa mga lesson na tutunan namin. Kung susundin po namin yung the principle of tithing in Old Testament, lahat po kami ay hindi po nakagawa nun. We fail. Heavenly Father, tulungan niyo po yung mga puso namin na makapagbigay. Dahil po, we love you. We concern sa inyong work, sa inyong ministry. That because as our obligation